Good day everyone, I'm John Martin Garnica from Pateros Technological College, Best IT2C, and today's video I will show you kung ano yung motherboard, ano yung purpose nito, at ano yung mga parts na included sa ating motherboard. Paano nga ba ito gumagana, and ayun, ipapakita natin kung ano ito. So tara, samahan niyo ako. So ngayon, nandito tayo ngayon sa aking table o workstation. As you can see naman, makikita nyo yung mga parts sa computer, and alamin natin kung ano nga ba yung mga parts na ito and anong functions nito. So as you can see naman, nandito tayo ngayon sa ating mga parts para introduce sa inyo kung ano nga ba ito. Tignan natin at alamin kung ano ang mga purpose nito. So, tara. So, itong hawak ko ngayon guys, ito yung i5 2nd gen na processor. Dapat compatible siya dito sa ating motherboard. And then, ayun guys, isa-isahin natin itong parts ng ating motherboard. Kung makikita nyo, itong parang may box na may wire sa loob. Ito po yung coil wine na tinatawag. Ito yung nagpo-protect sa ating motherboard para sa mga pag-fluctuate ng ating kuryente sa ating mga power supply. Nape-prevent niya yun. Diyan siya umiikot or nag-i-stay. Ito yung ating mga capacitor. Kung makikita nyo. Ayan. Ito yung mga IC. Yung mga nandyan. Ayan. So, ito yung PCI slot ng ating motherboard. Ito yung lagayan ng ating video card. Dito yan. Ito yung ating CMOS battery. Ayan guys. Minsan kapag nag-reset tayo ng CMOS or ng BIOS, igaganto lang siya natin. I-hold lang para ma-reset. Or minsan pag hindi ma-under, gagantuhin lang natin. So, ayan siya guys. Ito yung ating tinatawag na South Bridge. And then, ito yung SATA. Ito yung SATA na slot. Diyan natin sinasalpak yung ating mga SATA cable. At ito naman sa baba, ito yung front panel pin. Kung mapapansin natin, dito ang purpose nito, ito yung CPU casing natin na reset, power, HD LED, power LED. Ayan siya. So, if nalilito kayo kung ano isasalpak nyo dito, halimbawa na lamang ito. Yan. Katulad na lang to, may reset, power LED. Ayan. Meron siyang sign dito. Hanapin natin sa motherboard kung saan. So, ayan siya guys. Nandito yung sign niya. Hindi lang masyadong kita, pero susundan lang natin kapag sinabing orange or may color coding, ilalagay natin yung reset sa orange dito sa ating front panel hanggang sa lahat ay may kabit natin. At dito naman, ito naman yung USB sa ating system unit din, yung sa may CPU, sa may CPU, sa casing. Yon, ito siya. Ito yung USB. Ito yung salpakan niya. Dapat akma yung butas niya. Ito isa yung may walang butas. Dapat akma siya dito sa may walang butas na part. Dapat maganyan siya. Gayon din sa ating audio. Ito rin yun. Para sa system case natin na may audio input. Dito siya dapat isasalpak. Dapat audio din yung isasalpak nyo, hindi siya USB. So, makikita natin dito. Ito yung speaker, parang buzzer natin na kapag hindi na-detect or hindi nagdi-display, tumutunog to. At minsan may signal yan para magsabi kung may prob yung ating system unit or yung CPU unit natin. Ito yung CPU fan. Dapat nakasalpak yung ating CPU cooler dito sa ating CPU fan na input. Ito yung RAM slot. At ito yung 24 power pin.
Ito yung may power supply na kinakabit na matigas. So, dyan siya. And then, ito yung 4-pin para sa ating power din. Minsan, depende yung motherboard natin kapag 4-pin or 8-pin, yan, ganun siya. Pero advisable ko sa inyo, mag-gloves kayo kapag hahawak kayo ng motherboard ng components dahil maaaring may static kayo or kung ano man, masira yung motherboard. So, ilalagay natin yung RAM na DDR3. Ang technique dyan, ipupush ng sabay para makabit. Ayan, nakikita nyo, nakabit na yung ating RAM. So, as you can see guys, ito na siya. Kinabit natin yung ating RAM sa ating second gen na motherboard, third gen na compatibility. Yung processor nakabit din natin sa pinagkabitan natin, yung tinatawag nating CPU socket. Ito yung RAM slot na tinatawag, RAM socket, ganyan. CMOS battery. Diyan siya nakakabit. Makikita nyo guys. Ayan. Medyo mahirap lang siya. Then, ayan siya. Pag gagamitin natin yung CMOS, pwede natin siyang i-refresh or i-reset, ganyan. Ididikit lang natin. Hold for ilang seconds. And then, balik lang natin ulit. Nare-reset na yung BIOS niyan. So, as you can see, ito yung coil wine na tinatawag. Kung nakikita nyo, dito ang usage naman ito, kapag nakasaksak na sa ating power supply, minsan yung mga extra electric something na mataas yung pag-fluctuate, dito nyo yung hold back para hindi ganun ka masira yung ating board at maging smooth siya. Ganun din ito rin yung mga tinatawag nating capacitor. So don't worry guys, itong motherboard na to ay defective na. At ginamitan ko rin ng mga defective na RAM para hindi tayo masiraan dahil ako yung naka bare hands lamang, wala tayong gloves na ginagamit. Pero dapat bago tayo humawak ng mga gantong components, dapat tayo ay may gloves para hindi nai-static yung ating mga components na hinahawakan. So dito, ito yung ating PCIe slot. Dito sinasalpak yung ating video card na tinatawag. So ayan siya guys, ganyan yung pagsalpak niya. Titignan yung gold pin nito, dapat ay saktong sakto dito. Kung makikita nyo, ayan siya, may guhit siya, kumbaga yung harang niya, ganyan siya dapat nag-work. So you can see. So ayun din sa ating SATA cable naman. Ito yung SATA cable, ito yung SATA slot natin. Dito natin siya ikakabit. Dapat guys, ang advice ko pala sa inyo, titignan nyo yung, sorry, nahulog. Dapat titignan nyo yung salpakan ng ating SATA. Diba ayan siya, pa letter L yung kanyang input, dapat ganun din isalpak siya sa ating motherboard. Ayan, pag ganyan siya, kung nakikita natin, ayan na, okay na siya. Ganun din siya ikakabit dito sa ating SSD. Dito natin siya ikakabit guys. Ayan, SATA at power, data, power. Ayan siya guys, ganyan siya nag-work. So guys, kunin lang natin tong D-Link na wireless. Sasalpak natin siya dito sa ating PCI slot. Ayan siya guys, dapat nakaganyan siya at dapat nakasalpak pa ng todo. Ayan, ganyan dapat siya guys. Tapos pagtatanggalin nyo, dahan-dahan lang, move nyo lang kaliwa kanan, pero dapat dahan-dahan lang para matanggal.
So, ayun guys, again, add-on lang natin. Ito yung parallel port na tinatawag. Ang input nito ay for connection sa ating mga printer. Ito naman ang VGA. Yan. Tapos ito yung dalawang USB port, isang PS2 port or serial port. Tapos dito may other USB port din siya na dalawa. Hindi siya yung karaniwang 3.0, ito ay 2.0 na port. Tapos ito naman yung ating LAN port, o dito natin sinasalpak yung ating LAN cable para magkaroon ng internet. At nakikita natin sa baba dito yung sa audio port. So ayun guys, pagdating naman dito ulit sa ating motherboard, ito yung PCI X1 slot kung saan ginagamit natin ang paglalagay ng sound card dito. So ayun guys, yun yung mga functions niya. At nga pala, yung mismong board na ito ay PCB na tinatawag natin, o printed circuit board. So ayan siya guys. Ayun guys, kung may natutunan kayo sa ating video, please like and share. And kung may katanungan naman kayo, pwede kayong mag-comment sa ating video. Ayun lang guys, sana maraming kayo natutunan at nakatulong. Ito pala yung workshop ko. Ako ay isang second year college based IT 2C sa Pateros Technological College. Tapos ito yung aking side hustle o sideline